Hindi lang ang relasyon ang dapat sinisave, dapat sarili mo din. Marupok, alam ko ikaw yan. Yung taong kahit iwan sa kawalan, kahit nasaktan sa panahon, ikaw ay naiwan, pero sa muling pagbalik ng taong nang loko sa'yo, tinatanggap mo pa rin ito. Dahil umaasa ka na baka this time, totoo na. Baka this time, seryoso na. Baka this time, priority ka na. Umaasa ka sa mga baka kahit hindi ka sigurado. Pilit mong iniintindi ang mga pangyayara kahit sobrang sakit para sa'yo. Dahil wala kang choice kundi manatili, kung hindi maniwala. At umasa na baka sa muli mong pagsugal, iyon na itong mapanalo. Pero idol, hanggang kailan ka kakapit sa sitwasyon ang ikaw ang naiipit? Hanggang kailan ka lalaban sa sitwasyong ikaw lang ang nakipaglaban? Hanggang kailan ka magtitiis sa relasyong nakakasakal at sobrang toxic na? Let me remind you, hindi porkit na paulit-ulit na bumabalik, paulit-ulit mo rin tatanggapin. Hindi porkit paulit-ulit na nagsasorry, ay paulit-ulit mo rin patatawarin. Dahil to tell you, dahil kung totoong mahal ka talaga, hindi niya magagawa yung dahilan para ikaw ay bitawan. At lalong hindi niya uulit-ulitin ang mga kanyang mga kasalanan, lalo na't alam na ikaw ay nasasaktan. The real man use how to value, love, and protect you. Hindi yung ikaw yung magsasuffer sa pain. Kaya kung nahihirapan ka na, tama na. Bitaw na. Dahil minsan, hindi lang relasyon ang sinisave, dapat sarili din natin. Dapat alam din natin na worth it tayo at never natin ang deserve ng love na pang trial third lang. Remember, kamahal-mahal ka at deserve mo yung taong love na walang expiration. Hindi yun lang pang trial subscription ka lang. Keep in mind, you deserve the best dahil worth it ka. Alam mo na! Paano nga ba mag-move on? Marami sa atin ang pumasok sa isang relasyon, naging seryoso ng sobra-sobra at nasaktan. Pero parte yan ng buhay natin. Hindi tayo matututo kung hindi tayo madadapa. Ang buhay hindi puro rainbows and butterflies. So kung magtatanong kayo kung paano mag-move on, here's how. Huwag kang feeling strong. Umiyak ka. Umiyak ka ng umiyak. Umiyak ka hanggang gusto mo. Hindi masamang umiyak. Minsan, pag sobrang sama na ng loob mo, ang sarap umiyak. Kasi ang pag-move on, wala yung shortcut. Hindi yan laro na pwede mong gamitan ng cheat code. Siguro, isa ka rin siguro sa mga taong sinabing, oo, nakapag-move on na ako. Pero kapag nakita mo siya, bigla ka na lang nalalanta. Nalalanta ang mga tuhod mo at minsan, para kang tinutuhog ang puso mo. O ano, nakapag-move on ka na nga ba? Makulat ka eh. Alisin mo siya sa Facebook account mo. I-unfollow mo siya sa Twitter o sa kung saan man social media na committed kayo. Bitter? Oo, pero kailangan. Hindi man totoo na pag-break na kayo, na sana friends pa rin tayo, parang wala ring sinabing itatabi ko tong aso kahit patay na siya. Burahin mo lahat ng pictures mo together. Kung anumang mga bagay na naiiwan niya sa'yo, isauli mo. Kung ayaw niyang tanggapin, sunugin mo. Kasi sa mga maliliit na bagay na yun, nakatago ang lahat ng sakit. Magdasal ka. Humingi ka ng guidance kay Lord. Humingi ka ng strength para mapalampasan mo yung mga pinagdaanan mo. You need His divine intervention. Ilibang mo ang sarili mo. Meaning, huwag kang mag-focus sa kakaisip sa Kanya. Kasi the more na iniisip mo, lalo ka lang mahihirapan. Isipin mo kung bakit umiikot ang mundo o kung bakit gawa ang tubig sa dagat. Bakit mainit ang apoy? O bakit mabaho ang utot mo? Promise, pag nasagot mo na yung mga yan, I'm sure, nalimutan mo na siya. Mag-focus ka sa ibang bagay, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para tulungan ang sarili mo. Magpusa ka, kasi walang taong makakapagsabi kung kailan ka dapat maging masaya. Kasi at the end of the day, ikaw lang ang tunay na nakakilala sa sarili mo. Pero masabi mo sa sarili mo na karapat dapat kang mahalin, mahalin mo muna ang sarili mo, dapat maging okay ka muna,
Mahalin mo ang sarili mo ng lubos, mahalin mo hanggat wala pa yung tamang tao na nakatadhana para sa'yo. Kasi kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, wala ka ring capability para mahalin ang ibang tao. Hindi sagot ang pagpakamatay o paglalaslas. Hello! Sa tingin mo, babalik yung alaala niya sa kakahiwa ng blade sa ginagawa mo? Sa tingin mo, magkakabalikan kayo pag nagpakamatay ka? Isang tao lang yan, uy! Pakaraming tao sa mundo. And I'm sure na isa doon ay nakatadhana sa'yo. Tandaan mo yan! Kulit. Paano nga ba mag-move on? Marami sa atin ang pumasok sa isang relasyon, naging seryoso ng sobra-sobra at nasaktan. Pero parte yan ng buhay natin. Hindi tayo matututo kung hindi tayo madadapa. Ang buhay hindi puro rainbows and butterflies. So kung magtatanong kayo kung paano mag-move on, here's how. Huwag kang feeling strong. Umiyak ka. Umiyak ka ng umiyak. Umiyak ka hanggang gusto mo. Hindi masamang umiyak. Minsan, pag sobrang sama na ng loob mo, ang sarap umiyak. Kasi ang pag-move on, wala yung shortcut. Hindi yan laro na pwede mong gamitan ng cheat code. Siguro, isa ka rin siguro sa mga taong sinabing, oo, nakapag-move on na ako. Pero kapag nakita mo siya, bigla ka na lang nalalanta. Nalalanta ang mga tuhod mo at minsan, para kang tinutuhog ang puso mo. O ano, nakapag-move on ka na nga ba? Makulit ka eh. Alisin mo siya sa Facebook account mo. I-unfollow mo siya sa Twitter o sa kung saan man social media na committed kayo. Bitter? Oo, pero kailangan. Hindi man totoo na pag-break na kayo, na sana friends pa rin tayo, parang wala ring sinabing, itatabi ko tong aso kahit patay na siya. Burahin mo lahat ng pictures mo together. Kung anumang mga bagay na naiiwan niya sa'yo, isauli mo. Kung ayaw niyang tanggapin, sunugin mo. Kasi sa mga maliliit na bagay na yun, nakatago ang lahat ng sakit. Magdasal ka. Humingi ka ng guidance kay Lord. Humingi ka ng strength para mapalampasan mo yung mga pinagdaanan mo. You need His divine intervention. Ilibang mo ang sarili mo. Meaning, huwag kang mag-focus sa kakaisip sa Kanya. Kasi the more na iniisip mo, lalo ka lang may hirapan. Isipin mo kung bakit umiikot ang mundo o kung bakit gawa ang tubig sa dagat, bakit mainit ang apoy o bakit mabaho ang utot mo. Promise, pag nasagot mo na yung mga yan, I'm sure, nalimutan mo na siya. Mag-focus ka sa ibang bagay, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para tulungan ang sarili mo. Magkusa ka, kasi walang taong makakapagsabi kung kailan ka dapat maging masaya. Kasi at the end of the day, ikaw lang ang tunay na nakakilala sa sarili mo. Pero nasabi mo sa sarili mo na karapat-dapat kang mahalin, mahalin mo muna ang sarili mo, dapat maging okay ka muna, mahalin mo ang sarili mo ng lubos, mahalin mo hanggat wala pa yung tamang tao na nakatadhana para sa'yo. Kasi kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, wala ka ring capability para mahalin ang ibang tao. Hindi sagot ang pagpakamatay o paglalaslas. Hello! Sa tingin mo, babalik yung alaala niya sa kakahiwa ng blade sa ginagawa mo? Sa tingin mo, magkakabalikan kayo pag nagpakamatay ka? Isang tao lang yan, uy! Pakaraming tao sa mundo. And I'm sure na isa doon ay nakatadhana sa'yo. Tandaan mo yan! Kulit. Cheating is a choice, not a mistake. Ang mag-delete ng message para hindi makita ng BF or JF is already considered as a cheating. Ang magbanding ka sa mga barkada na hindi nagpapaalam sa BF or sa JF, that's cheating. Bakit ka magsisinungaling at magtatago sa partner mo? Kung ayaw mong may pumipigil sa'yo, hindi ka na sana pumasok sa isang relasyon. Diba? You should consider his or her side din. Dapat alam niya yung mga ginagawa mo at plan mo. Commitment ang pinasok mo, hindi laro. It's easy to flirt, easy to cheat, and easy to get what you want. But having someone who's true, sincere, honest, and consistent, that's rare. So if you have them, keep them. Don't ever play with them heart and feelings, because in the end, you will regret it. Be honest with them.
Tell them the truth no matter how painful it is. You talk to your ex? Go and tell them you feel out of love? Don't cheat. Just be real with him or with her, no matter what happens. You will eventually know the truth. Remember, truth hurts, but lies are worse. Nang iwan versus iniwan. Lahat ng simula may katapusan. Kung may umaalis, mayroon ding dumarating. Walang perpektong relasyon. Hindi mawawala ang away, pagod, selos, galit, sumbatan, pagsasawa at pagsuko. Kaya dapat maging handa ka once na naranasan mo na ito. Umabot man kayo sa puntong sirang-sira na at toxic na ang inyong relasyon, huwag mong pilitin ang iyong sarili na magstay. Hayaan mong pareho kayong mag-grow para sa inyong mga sarili. Hindi na dapat pang pinipilit ang isang bagay na paulit-ulit lang ang nangyayari. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, unti-unti ka na din nauubos. Hindi madaling bumitaw kung sobrang tagal ninyo. At hindi rin magstay kung alam mong hindi lang nasasaktan yung partner mo. Bagkos nasasaktan mo na rin ang sarili mo. Para sa mga taong iniwan, mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong hahayaan na maubusan ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Patunayan mo na mali siya kahit alam mong tama siya. Magbago ka o ipakita mo yung better version mo na ikaw, na hindi yung mas pinapatunayan mo lang na tamang iniwan ka niya. Kung alam mong mali ang ginagawa mo at iyon ang dahilan kung bakit kanya iniwan, alisin mo o baguhin mo, hindi para lang balikan kanya. Bagkus, para din yan sa sarili mo at sa panibagong taong darating sa buhay mo. Walang mali sa iyo, mahalaga ka. Kailangan mo lang talagang ipakita at matutunan kung mali ba ang dahilan niya bakit kanya iniwan. Para sa mga taong nang iwan, bilib ako sa iyo kung nang iwan ka. Hindi dahil sa may iba ka ng mahal, mahirap mapunta sa sitwasyon mo, lalo na kung mahal mo pa ang isang tao. Hindi madaling bumitaw, hindi rin masamang bumitaw, lalo na kung alam mong paulit-ulit na lang. Walang maling desisyon, kailangan mo lang talagang panindigan kung bumitaw ka na dahil nahihirapan ka nang palaguin pa ang inyong relasyon at nakikita mong toxic na ang inyong partner. Okay lang yon. Huwag mong isipin na kasalanan mo. Hindi lahat ng bumibitaw, sila ang may kasalanan. Minsan, kung sino pa yung bumitaw, mas sila pa yung nasasaktan. Kasi mabigat sa puso nila ang bitawan kang taong mahal nila na kailangan nilang bitawan. Hindi para sa sarili mo, kundi para mag-grow na rin kayo pareho. At barang araw, makikita mo rin ang tama ang ginawa mo. Hindi man maibalik ang dating samahan nyo, maibabalik mo naman ang saya na ninakaw ng panahon habang magkakasakitan pa kayo. Lahat ng emotion at decision ay valid. Kailangan mo lang talagang kayanin i-handle ang sitwasyon, lalaki ka man o babae. Kung may malalim kang pinaguhugutan,